Welcome back mga kabayan. Nagpapalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Tila nagkaroon ng hidwaan sa loob ng mga Duterte Circle matapos may ulat na nagkaroon ng mainit na sagutan si Mayor Baste Duterte ng Davao City at Senator Christopher Lawrence Bongo na makailan lang. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan na malapit sa pamilya Duterte, ang di pagkaunawaan ni na Mayor Baste at Senator Go ay matagal nang pinipigilan at sa wakas ay sumiklab sa isang mainit na pagpatatalo. Ang insidente ay nag-iwan ng maraming katanungan tungkol sa hinaharap ng relasyon ng dinamika sa loob ng makapangyarihang pamilyang ito. Nagsimula ang hidwaan dahil sa magkaibang pananaw sa estratehiyang pampolitika at pamamaraan ng pamamahala. Kilala si Mayor Baste sa kanyang diretsahan at minsan ay hindi tradisyonal na estilo ng pamumuno na paminsan-minsan ay sumasalungat sa mga malawak na agendang pampolitika na kinakatawanan ni Senador Go, isang malapit na kalyado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa mga saksi sa insidente, ang pagtatalo ay naging matindi kung saan parehong nagpatuloy sa matapang na pagtatanggol ng kanilang mga paninindigan. Malinaw na may mga malalalim na isyu nang kailangan nilang harapin, sabi ng isang mapagkakatiwalaang saksi na hindi magpakilala. Hindi lang ito tungkol sa politika, tungkol din ito sa mga personal na prinsipyo at mga pananaw para sa hinaharap. Sa kabila ng kanilang mainit na sagutan, sinabi ng mga tagaloob na parehong alam ni na Mayor Baste at Senador Go ang kahalagahan ng pagkakaisa, lalo na't malaki ang impluwensya ng pangalan ng Duterte sa politika ng Pilipinas. Gayunpaman, ang pampublikong pagtatalo ay nagpasiklab ng mga pag-uusap tungkol sa posibleng pagkakawatak-watak sa kampo ng Duterte at kung ano ang maaaring maging epekto nito sa kanilang politikal na hinaharap. Naniniwala ang mga analista ng politika na maaaring magkaroon ng malawakang epekto ang insidenteng ito. Malaki ang impluwensya ng pamilya Duterte sa politika at anumang internal na hidwaan na maaaring makaapekto sa kanilang base ng suporta at mga estratehiya sa darating na eleksyon. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag na inilalabas si Mayor Baste Duterte at Senador Bongo ukol sa insidente. Pareho nilang patuloy na ginagampanan ang kanilang mga tungkulin, ngunit ang publiko at kanilang mga taga-suporta ay masusing nagmamasid para sa anumang karagdagang kaganapan. Maraming pagsubok na ang hinaharap ng pamilya Duterte sa mga nagdaang taon, ngunit ang pinakabagong pangyayaring ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang sandali sa kanilang paglalakbay sa politika. Tanging panahon lamang ang magsasabi kung maayos pa ni Mayor Baste at Senator Go ang kanilang mga pagkakaiba o kung ito ang simula ng bagong kabanata sa kasaysayan ng mga Duterte. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ayan na naman yung sinabi niya. Di po ba? Okay, maraming salamat po sa mga nakakaintindi ng sinasabi natin. Okay, balik po tayo. Dito po, sa sinabi po ni Mayor Baste, nagkagulatan kami, magkakatabi, hindi, actually malayo kami, mga dalawang metro yung pagitan namin ng Bisdak. Pero siya yung pinakamalapit sa akin na kakilala ko. Yung iba marami pero mga bago po mga bago sa ano ko. Okay. Sabi ko, Bisdak, Bongo yung sinasabi. Hindi, Bongbong. In denial pa si Bisdak noong una eh. Pero narinig ko, Bongo nga eh.
Tapos nung na-realize natin na si Bongo nga po yung binabanggit, alam nyo, hindi po normal po yan sa mga Duterte, no? Magsabi po sila nung nasa pakiramdam nila. Naunawaan ko po, hindi po natin kalaban si Senator Bongo. In fact, si Senator Bongo ay kasama po sa lineup, official lineup ni Pangulong Duterte, no? Pero tama yun si Baste, no? Yung pagiging kaibigan, pagiging supporter. Kasi ano po ba nakakalito? Wala pong nakakalito, wala pong nabibiyak na Duterte. In fact, pare-pareho po ang sinasabi, no? Ng mga Duterte ngayon. Pare-pareho po ang sinasabi ng mga ang apelyido Duterte. Si Tatay Digong, si Sara Duterte, at saka si ano. Kaya nga galit sila kay Sara Duterte ngayon dahil sinusuportahan ni Sara Duterte o binabatikos niya yung excessive force na ginawa sa Davao City. Maunawaan niyo po kung bakit nagtatampo. Maunawaan niyo kung bakit nagtatampo si Baste kay Bongo. Kasi si Bongo hindi po siya simpleng senador. Hindi po siya simpleng ano eh. Ano tawag doon? Ang taas po ng senador. Mataas po siya. Tsaka yung expectation sa kanya. Hindi naman po siya simpleng yung kapartido lang, di ba? Sabi nga ni Mayor Duterte, taga Davao siya eh. Kumpare, narinig ko parang kumpare pa yata. Okay. Yung sinasabi niya, magpakita kayo ngayon kasi ngayon namin kayo kailangan eh. Ngayon kayo kailangan ng tao, mamamayan ng Davao. 'Di ba? Ngayon kayo kailangan namin. Bilang botante at bilang mayor ng Davao 'yun, yung nagsasalita siya. Wag mong gawing ano to. Wala akong pinoforce. Amadeo. Wala kaming force dito. Crazy. Ano ba pinagsabi mo crazy? It's not a crazy guy. Ibig mo sabihin crazy kami lahat? Cool ka lang, makinig ka muna, hindi pa ako tapos eh. Masyado ka namang guilty. Alam niyo ang problema sa mga tao, no? Nagsasalita na, hindi pa kinokontra ka na, hindi pa pinakikinggan kung ano yung sinasabi mo. 'Di ba? Hindi pa ako nagsisimula eh. Nakakontra ka na eh. Narinig mo lang na Bongo, kumontra ka na kagad. How sure are you na babanatan ko si Bongo? 'Di ba? Yan yung problema eh. Yan yung problema sa mga tao na bumabatikos na kasi kahit hindi pa nila alam kung ano yung sinasabi nyo. Pinapaliwanag ko sa mga Duterte supporters, no, na si Bongo ay bata pa rin ni Pangulong Duterte. Mayroon pong hinanakit si Baste Duterte. Alam niyo ibig ko sabihin? Makinig muna kayo. Kasi hindi naman tayo magkakaaway. Di ba? Okay. Makinig ka muna kasi Brad, huwag mong turing muna ng mga kung ano-ano kasi magkakakampi tayo eh. Pare-pareho tayong Duterte. Para ma-distinguish natin yung pagbira nitong yung pagbira ng ng mga kalaban natin, no? Wag kayong muna. Kulang kayo kung mga Duterte supporter yan, wag niyo pong burahin at kung ano. Hindi ko mababasa eh. Okay. Eto po nagdidiwang sila ngayon kasi mga bugok eh. Mabilis magdiwang eh. Binanatan po ni Baste Duterte si Bongo dahil siya po ay mayor ng Davao. Kaibigan nila si Bongo, malapit sa pamilya nila si Bongo, sinuportahan nila si Bongo.
Well, believe ka kay Basti ngayon. Eh, hindi ka pala believe. Ba't ka narito? Tinutulungan na kita. Hindi ka pala believe eh. Lahat po ng hindi believe sa Duterte, wala. Duterte po kami. Ah, di ba? Sa pagmamalang, believe kayo masyado kay Basti. Wala po kayong problema. Ewan ko po kung bakit po kayo nagre-react. Kung Bongbong Marcos kayo, hindi ko po binibira ngayon, no? Iba po binibira ko. No? Ano ba mga believe kayo, believe? Teka lang muna, mag-ano lang po kayo. Pwede po ba mag-relax lang kayo? Relax lang kayo. Baka naman mga kakampi natin yung binubura nyo, wag po kayong bura ng bura. Ako na lang po magbubura, nababasa ko naman. Okay, balikan po natin. Simple lang po yan. Si Baste, mayor ng Davao City. Wala ba kayong ideya kung ano ginagawa sa Davao City? Pinadadalan, pinapalitan yung mga chief of police, pinapalitan yung mga kapulisan, no? Tapos nilusob yung Davao City ng bata-batalyon para manghuli ng isang tao. Okay. Wag kayong bahala, ayos lang. Wag kasi kayong bura ng bura. Baka naman wala pong sinasabing masama eh. Wag po kayong bura ng bura. Okay lang po kayo kung ang daming marurunong dito. Pansamantala po tayong manahimik lahat. Yung mga ayaw manahimik, ako na lang po magtatanggal. Okay, si Basti po, mayor siya ng Davao. Meron kayong mga senador. Ang ine-expect niya po na pinaka tutulong sa kanila. Magsasalita man lang. O matapang po si Bongo eh. Magpapakita po ng pagiging maisog para ipagtanggol yung mga taga Davao, si Bongo. Yun lang po yung point ni Baste Duterte. Ngayon kami nangangailangan. No, alam naming sumusuporta ka sa amin. Parang ginigising niya lang. Alam namin supporter ka namin, nakikita ka namin, lagi kang nakasuporta sa tatay namin. Pero ngayon namin kailangan mga taga Davao. Taga Davao ka. Ngayon natin kailangan yung suporta mo. Ngayon namin kinakailangan ikaw yung magsalita para matauhan sila na hindi kami isolated na wala nang nakaya, parang ganun. Yun yung hinanakit ni Baste Duterte. Hindi niya nakikita na si Senator Bongo ay nagbibigay ng pahayag in support ng Davao. Pero bumawi naman siya, di ba? Sa interview mismo. Ang laki ko raw sa personal. Wala pong masama dun. Di ba? O, kita nyo, kung makapag-react kayo, may mga natanggal pa tuloy tayo. Wala pong masama dun sa sinasabi. Hindi, mga isog eh. Antitindi ng mga reaksyon eh. Ang sinasabi niya lang, tama, alam nating supporter kayo, pero ngayon kayo magpakita ng pagiging maisog. Magsalita kayo na malitong ginagawa nila sa Davao City. Kasi may importante kayo. Senador kayo. Pangatlo kayo sa pinakamatataas. President, Vice President, Senador. Di ba? Yan yung gusto kong sabihin. Yan yung gustong iparating ni Baste Duterte. Kailangan namin ng mga kakampi ngayon. Ang gusto nyo pang kumampi sa kanila sa mga Duterte ngayon na nagpapahayag ng pagiging maisog. Mga taga Pampanga, mga taga Leyte, mga taga Dumaguete. Kayong mga taga Davao na mga senador, matataas ang posisyon, kailangan namin kayo. Ngayon. Hindi po,
natukoy na natin si Bongo po talaga. Kasi may tinanong po siya sa interview. Hindi po si Bongbong. Yun po yung nalito kami ni Bisdak kasi nagulat kami. Ang BP mo parang may matay ka na. Iyak ka na lang. Para hindi mo na makita yung BP ko. O yan. BP lang pala binabantayan mo. Teka muna, may nadama yatang isa. Unhide natin. Hindi si Beng. Mali pa rin ako ng unhide. Okay. Yun lang po, medyo niyug-yug lang si Bongo na ngayon namin kailangan yung tulong mo. No, magsalita ka o gumawa ka ng paraan o 'di ba? Kasi at least si Robin Padilla nagpahayag siya na iimbestigahan namin. Kasi kitang-kita natin Si Bato nung nag-iimbestiga si Bato kay Pidea Leaks. Nagpapakita lang sila tapos umalis kagad. Solo ni Bato yun Ngayon, alam na natin ngayon na nasa Maisog na po, umati na po sa Maisog si agent. Nahiya nga ako siya pa unang bumati. Pasensya na, Agent Morales, hindi kita agad nakilala. si R kasi ko Okay. Di po ba? Marami na po nakapuna. Bakit si Bato lang hinahayaan nila doon sa Pidea Leaks? Pinagtutulungan Pinagtutulungan na si Bato Nasaan na yung mga kakampi? Siyempre si Robin kahit naroon, iba naman po yung tikas ni Tolentino tsaka ni Go. 'Di ba? Bakit daw si Bongo lang ang pinupuna? Bakit hindi? Taga Davao siya. Yun sabi ni bakit si Bongo lang? Unang-una, taga Davao siya O kiniklaim niya na taga Davao siya, 'di ba? Sabi ni Baste. Yun po yun. Kuya Bas, dumayo mga trolls mo. Kaya nga nahiya ako, sabi ko nga interviewin ko siya. hindi ko na na-interview. Alam niyo po apektado ako ng nung panahon. Okay. So yun lang po yun, wala po yan, tsaka sanay na tayo riyan na nagkakairingan. Pero ganito lang po no, sa mga nalilito pa rin po, Duterte po ang sinusuportahan ng channel na to, no? Yung iba pong mga pangalan kasi nalilito Bakit si Badong? Bakit hindi niya sinusuportahan yung mga ibang sinusuportahan ng mga Duterte? Duterte lang po ang sinusuportahan ko kung yung mga sinasabi niyong pangalan ay sumusuporta sa mga Duterte, di magkakasama kami. Malinaw po 'yun, hindi po otherwise, no? Halimbawa, may grupong mga vlogger, eto sinusuportahan tsaka si Duterte. Dapat ba suportahan ko rin sinusuportahan nila? Hindi po. No, ang sinusuportahan ko po Duterte. Kung kayo po ay sumusuporta rin sa Duterte, magkakasama po tayo dahil po ang politics is addition. Di po ba? Malamang po sa yung mga nagsasalita doon sa Maisog Rally, yan po magiging line-up. Kaya sabi ko nga kay Jojo Alihar, si Jojo Morales, boss, pagtakbo mo, magkakampaign ako sa iyo, libre, walang bayad. Di ba? So, ganun lang po 'yun, no? Kung kayo po ay supporter, hindi po the other way around na bakit hindi mo sinusuportahan yung sinusuportahan ng grupong ganito. Duterte po ako Kung sumusuporta po sila sa Duterte at may iba pa silang sinusuportahan, hanggang Duterte lang po ako. Nakukuha nyo? Ang pagkakaisahan lang namin, nagkakaisa lang kami sa Duterte.
Okay. Ngayon, yung mga nagsabi na, meron po mga eklabo na nagsasabi na ganito, no? At para matapos po to, kasi yung iba, may mga nagmamagaling, sa lahat po to, no? Wala kaming kung doon lang kami tama. Kahit mali ka, kahit kakampi ka namin kung mali ka, mali ka, hindi ka namin suportahan. Ganito po yan, mga katamaan at kamalian. Wala pong absolute na tama at mali. Maliban na lang pag pinag-usapan natin yung batas. Pero yung pagsuporta po sa pananaw ng tao, halimbawa, kung ikaw ay maka-Marcos, mali yung mga Duterte. Kung ikaw ay maka-Duterte, mali yung mga Marcos. Ganun po yun. So, sino po yung tama doon? Wala po yun. Kaya nga ikaw magpapasya kung sino suportahan mo. Kaya po, ngayon pa lang, sinasabi ko na Duterte po kami. Wala pong ifs and buts. Kasi kung sasabihin ninyo na Duterte kami, pero, walang pero. Duterte ka nga eh. Di ba? Kung Duterte po ang sinusuportahan ko, wala pong ifs and buts. Kaya magtataka kayo, paano na yan Badong? Si Bongo tinitira ni Baste. Duterte nga ako eh. Sino ba ang Duterte sa kanila? Una, wala naman pong napaka-normal naman po niyan. Sa lahat po ng samahan, pwede kang pagsabihan ng kakampi mo. Diba? Yung question po, bakit po hindi pinagsalita si Agent Morales? Tinanong ko po sa mga organizer ng Maisog. Call po yun ni Pangulong Duterte. Anong sinabi yun? Ano magagawa natin? Alam po, may legal maligal po 'yan dahil parang sa mga kaso-kaso. Parang ganoon. Pero wag kayong mag-alala. Wag po kayong mag-alala. Yung anong tawag diyan? Baka sa mga darating na Maisog rally magsasalita na po si Agent Morales. At least na-introduce na po siya. Ganda nga ng introduction eh, taga-wagayway siya ng bandila ng Pilipinas. No? So, wag po kayong mag-alala. Mapagsasalita rin. Yun nga po, no? Kasi po, hindi po pwede na sa politika po, hindi po pwede na walang perfectong tao. Ibig mong sabihin, ikaw magpapasya kung ano ang tama at mali. Ayon sa pagsusuri ko, ito tamang ginawa mo, ito mali mong ginawa. Hindi po. Mamili ka ng politiko, kung sa politika ka, mamili ka ng politikong susuportahan mo, walang ifs and buts. Sumuporta ka sa mga Duterte, wala pong, susuportahan ko lang yan. Kung susuportahan niya rin wala pong ganun. Doon po tayo Basta hanggat Duterte kayo lahat, kaya wala akong problema dyan. Ang dami ng grupo, di ba? May bisdakeros, may banateros, may mga amuyongeros. Mga amuyong, may mga... Ang dami pong vlogger na wala po pong grupo. Sabi ko nga, magtayo kayo... di ba? Mas maganda siguro kung magtayo rin sila ng mga grupo nila, yung mga vloggers. Kasi may mas dating po eh. Tignan nyo po, nagtayo po sila ng bisdakeros. Di ba? May dating na. Bisdakeros. Di ba? Kasi kung mga pangkaraniwan po, hindi naman sila katulad ni Badong na kayang magsolo eh. Lahat. Iba ko eh. Iba yung yung mentalidad ko eh. Henyo po ako. Sa mga hindi pa po nakakaalam, henyo po ako. Kaya hindi ko kinakailangan ng mga grupo. Pero sila pwede yun. Maganda po yan. Natutuwa po ako na may iba't ibang grupo rin. As long as sinusuportahan ng mga grupo ninyo si Pangulong Duterte at ang mga Duterte, wala akong problema sa inyo. Di ba? Pero pag hindi na, may mga po kayo, may mga tawag dyan, may mga agenda kayo na kung ano, ano magagawa natin? Di mag-agenda kayo. Hindi po pwedeng si Duterte ang sumunod sa
gusto ninyo mangyari. Kasi Duterte supporter tayo, di ba? Ako po, kaya ko pong sabihin, 2028, wala ko ibang suporta na presidente, kundi Duterte. Walang ifs and buts. Susuportahan ko lang si Sara, kung si Sara ay, wala pong ganun. No? Wala pong ganun. Ano nyo natiyak na ang ginagawa ni Sara ay hindi tama at hindi, mas matalino pa sa atin pare-pareho. Di ba? Mas matalino pa sa atin yun eh. Ano nyo sasabihin? Kayo magpapasya na kung tama ba ang ginagawa ni Sara? Kung tuwid pa ba si Sara o hindi? Naku po, napakalayo ng utak natin. Napakalayo ng utak natin. O katulad niya, meron na naman ako nakita dito na para sa akin, walang laman ang pinaglalaban ni Morales. Ibig po ba sabihin si Ipe? Si Philip Salvador, hindi po natin iboboto yan dahil artista. Kayo naman, no? Meron pong, alam nyo po, hindi tayo politiko pare-pareho. Mayroon pong tinatawag, may silbi po yan sa mga politiko, yung mga artista. Ngayon nyo lang po ba naunawahan niya? Pamparami sila. Hindi nyo po maunawaan yan. Yung salitang pamparami. Sa boto, sa mga botohan, taasan ng kamay. Kailangan po yan mga taga-taas ng kamay. Ay, nawala. May tanong siya, nawala, nakalimutan. Okay, punta na po tayo sa mga nakakaawang mga nilalang. Ito po yung mga nag-hold pa rin po. If we could hold on together. Ito po, kita nyo naman akala siguro nitong si Llamas makakaporma po siya sa mga Marcoses, no? Papuri kayo ng puri sa mga Marcos, wala pa rin po kayong mga silbi dyan. Alam na alam po na kayo dilawan, kala nyo po ba makakapapormahin din kayo? Ito po, balik na naman po sila na yakagin si Leni Robredo na ngayon pa lang ay magpahayag na. Ayan ang problema ng kakamping Katdilawan. Wala po silang na-create na leader. Alam nyo, matagal ko na sinabi to eh. Pagkatalo pa lang ni Leni, anong sinabi ko kagad? No? Payo ko sa mga Dilawan, ganito gawin nyo. Gayahin nyo yung nangyari sa Australia. Una, aminin nyo na kayo ay talo. Ikalawa, mag-meeting kayo, regroup sa bakit kayo natalo. At ikatlo, maghanap kayo ng bagong leader. Yan po yung katatalo lang ni Leni. 2022 ko pa sinabi yan. Ngayon, 2025 na naman. 2025 na rin, 2025 na naman. Mag-eleksyon na naman. Ano po ginagawa? Sana Leni, kung tatakbo ka, ganito na ang mukha nila. Sana kung tatakbo ka, magsabi ka lang, kasi 2 taon na nakalipas. Ganun na salita niya nila. 2 taon na nakalipas, hindi ka pa, parang iiyak lagi. 2 taon na nakalipas, hindi ka pa rin nakakapagpasya. Sana, ngayon pa lang, tumakbo ka na para... Hindi kayo nakikinig kay Badong eh. Di ba? Kung nakinig kayo, kayong mga Dilawan, habang may puwersa pa kayo, wala na kayong puwersa na yun. Kinain na kayo ng Marcos. Kinain na kayo. Gayahin mo si Kiko. Gayahin mo si Shell Jokno. Maaga pang nagsabi. Maaga pa nagsabi na tatakbo. O di maaga po rin silang talunan. Hindi po paagahan niya. Sa Pilipinas po, no? Alam niyo ba kung bakit ginagawa ni Leni Robredo na hindi niya inaamin na natalo siya? Sa kasaysayan po sa Pilipinas, lalo na yung national, pag ikaw ay talunan ka na, mahirap po makarecover. Kaya wala po nagsabing natalo sila eh. Kahit po si Bongbong Marcos eh. Dinaya siya, di ba? Ni Leni Robredo. Kaya pwede pa siyang tumakbo bilang mas mataas pa presidente. Kasi dinaya lang naman siya eh.
Ganun din po ang gusto ni Leni Robredo, dinaya lang din naman siya. Konti na lang po, 1,000 na tayo. Okay, ito naman po sa Porac. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.